po sa ating lahat. I-prepare natin ang ating puso't isipan para sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Una po sa lahat, kanta mo natin ating Panginoon. And found a God with healing in His hands. I turned to You with everything behind me, and found a God who makes all easy. I look to You, drowning in my questions. Step out on the ocean, cool my head away. My days, each day by day, You make a way. Now I'll give You all my praise. My sins exchange, You stay the same. You're the God of all my days. I run from You, I wandered in the shadows, and found a God, the lifter of my my searching, God, You are my answer. In my blindness, God, You are my visions. In my blindness, God, You are my freedom. In my weakness, God, You are my power. You're the reason that I sing. 'Cause You're the God of all my days. Each day by day, You make a way.
Hello. Tayo. Hello. Tayo. Up. Sound. Hello. Hello. Sound. Sound. Hello. Sige, tayo ay yumukot, manalangin. Diyos naming dakila sa lahat, kataas-taasan Diyos, Hari ng mga hari, wala ka pong katulad, Panginoon. Sa iyo lahat ang pinakamataas na paboring pagsamba. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay tinipon mo dito sa iyong bahay panambahan upang sa galon, Panginoon, ay magkaisa kami na magpuri sa iyo, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, upang sa ganon ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon, ay tunay nga pong maunawaan namin at may sabuhay sa araw-araw, Panginoon. At ganon din, Panginoon, na ang gagamitin mo, Lord, na magbahagi ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay karunungan sa kanyang ganon din po sa atin lahat. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan upang sa ganon ay magiging dapat kami na magpuri sa iyo. Maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin sa mga aming Panginoon Jesus. Manatili po tayong nakatayo. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang pangasa. Kung siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi na kulang. Ano pat ang lahat ay may inatanggap na ikabubuhan. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang kasagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong magtawag sa kanya, dapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, inaanguan sila. Yawong umigipit sa kanya ng lubos ay iningatan. Ngunit ang masamay, wawasakin, kaya walang mabubuhay. At ipupurihin ang Diyos sa Yahweh habang nabubuhay sa ngalan ng banal. Na ay magbubur magpakailangan. Just a frugal, kitang maming oradira. Tinawag ko po to sitang maming ay makipagpansyong para po tapat tayo.
ayaw ng tiyapo. Remember in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Never in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. And God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever, forever. Ibabatan ko iapot ang muragi at ang itawang puto si tangaming ay tumatag po. Patuloy tampakan siyang tayapo. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat lubot at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin at tunay. O ang alay ko ay pusong basta
iyong kalooban. Suriin mo puso ko, suriin mo buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo puso ko, suriin mo buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo puso ko, suriin mo buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin at tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya,
sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan man kagaling ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Habig ko at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Manayong iyapo, ipabata po iyapo ng mga ira. Ang nasa kawan po ay welcome ka po, ikatagitan. Marayaw iyafu. So sa kawin po, nagitan ko gindamitan ay mensahe ay ginatanggabitan tayo tukol siya. Ipabatan po iyafu. Amen. Muli ating pawawitan ang ating Panginoon. Mataas sa ligaw ang Panginoon. Tamang hawak,
Sa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Purihin ng Diyos at umulan. Salamatan natin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, isa pong malaking karangalan na nagmumula sa ating Panginoon ang kanyang magamit upang maging daluyan ang kanyang mensahe sa mga ganitong pagkakataon. Though, ako ngayon ay nakatayo sa harapan ninyo dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ganun pa man, naniniwala po ako na sa ating Panginoon ay wala pong aksidente, no? Wala pong tiyamba. Kumbaga lahat po ay niloob ng Diyos at itinakda ng Panginoon. At ang sinabi ng Biblia na kung ano po ang itinakda ng Diyos, yan po at yan po ang mangyayari. So, tayo po lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng parangal ang banal na salita ng ating Diyos. Makikita po natin ito sa 1 John, sa unang sulat ni Juan, sa chapter 3. Magsimula tayo sa chapter 2 verses 29. And then chapter 3, buong chapter 3. Sa Bible po na nandito sa atin ay page 288. Page 288. So, simulan po natin sa chapter 2, verse 29. Ito po ang kanyang sinasabi. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis sa pamumuhay tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang mga kasalanan, ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampon ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Verses 13. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinabubuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay
para sa kapatiran. Kapag nakita ng isa o nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali bang tayo'y usigin nito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo para sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin na nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ang pinagkaloob niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkabasa po ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O God, na ikaw po sa tulong kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin sa hapon na ito. At nawa lahat po ng naihayag, hayaong loobin mo lang sa amin po natatanggap ng iyong mga pagpapala. Naway maunawaan po namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Muli isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sapagkat piniyayaan niya tayo muli ng pagkakataon na makarinig o makinig ng kanyang mga salita. At ang mensahe po ngayong hapon na ito ay may pamagat po na living as a true children of God. No? How does a true children of God live their life? Sa Tagalogin ko po, pamumuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Paano po ba dapat mamuhay ang isang tunay na anak ng Diyos? So, marami po sa mundong ito ang nagsasabi and they claim na sila daw po ay anak ng Diyos. In fact, maraming tao ang ipinagmamalaki, ipinagsisigawan sa buong mundo na sila nga ay anak ng Diyos. Ngunit, ang katotohanan po, kahit sino pwedeng magsabi niyan. Ano? Kahit sino po. Kahit yung ibang tao pwede lang sabihin na sila anak ng Diyos kung sasabihin ito nang sila ay nagbibiro. Yung iba naman, pwede lang sabihin ng maseryosong paraan. Ngunit, paano ba natin malalaman kung sino ba talaga ang mga anak ng Diyos? Wala po ibang paraan kundi salita ng ating Panginoon. So para po sa atin na mga mananampalataya, for us, ang pinakamataas po na otoridad sa buhay natin at sa kung paano tayo mamuhay, no? The highest authority over life and conduct is the Word of God. Ang pinakamataas po na authority o otoridad sa ating pamumuhay bilang mananampalataya ay hindi po yung opinion natin. Amen? Hindi po yung feelings natin. Hindi natin pwedeng sabihin na ito kasi yung nararamdaman ko, ito ang tama. Ganun po ba dapat tayong mananampalataya o hindi? Hindi po. Dapat po, ang ating pamumuhay bilang isang mananampalataya ay nakabase po sa kanyang mga salita. Hindi po nakabase sa ating feelings. Kaya po, ngayong hapon, tingnan po natin kung paano ba dapat mamuhay ang isang tunay na anak ng Diyos. Pero bago po natin tingnan kung ano po ang sinasabi ng kanyang salita, kung paano ba tayo dapat mamuhay bilang anak ng Diyos, tingnan muna natin kung paano ba ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos. Mababasa po natin sa John chapter 1, verse 12 to 13. Basahin ko po sa Tagalog.
John chapter 1 verses 12 to 13. Ito po ang kanyang sinasabi. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban po ng Diyos. Ang pagiging anak po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po buhat sa anong bagay na ginawa natin. Hindi po buhat sa kung anong bagay na meron tayo. Kundi ang pagiging anak po ng Diyos ay nagmumula at nagmumula lamang sa kalooban po ng ating Ama, ng ating Diyos. Mababasa rin po natin sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Basahin lang po natin itong mga verses na ito. Ephesians chapter 1 verses 4 to 6. O Efeso. Ito po ang kanyang sinasabi. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. So, ulitin ko, sabi niya po dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang pagiging anak po ng Diyos ay bago pa likhain ang mundo, bago pa tayo ipinanganak, dati na tayong pinili ng Diyos. Yan nga po yung tinuturo natin dito sa Grace Bible Church, na kung saan yung unconditional election, no? Na pinili ka ng Diyos hindi dahil sa nakita ng Diyos kung anong ginagawa mo, no? But regardless, bago ka pa ipinanganak, before you existed, dati ka nang pinili ng Diyos. Amen. Bago pa tayo ipinanganak. So, the moment, sa pagkakataon po, no, na tayo'y nakarinig ng Ebanghelyo ng Diyos. Kailan po unang pumunta sila Pastor Noel dito? 18 years ago, 20 years ago. Matagal na ano. Siguro yung mga unang na Bible study nila Pastor Noel, siguro nasa ibang lugar na ano. At yung iba dito, wala na. So, the moment na tayo po ay nakarinig ng Ebanghelyo, at nung tayo po ay nakarinig ng Ebanghelyo, tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Yung kalooban ng Diyos bago malikhain ng mundo, natupad po kapag tayo ay nanampalataya. No? Natupad po yung sinabi ng Biblia na kung saan bago malikhain ng mundo, pinili niya na tayo. At nung nakarinig tayo ng Ebanghelyo, at tayo nanampalataya sa ating Panginoong Yesus lamang, natupad yung kalooban ng Diyos na iyon. Kaya nga, lagi naming sinasabi, dito sa Grace Bible Church o dito sa bawat isa sa atin o sa ating Diyos, walang aksidente. Pagkus lahat po ay niloob ng Panginoon. Amen po ba? Niloob po ng Diyos. No? At isa po sa resulta ng pagiging anak ng Diyos, tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At binigyan niya tayo ng kakayahan na mamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. So dati hindi tayo namumuhay para sa Diyos. Sabihin natin may relihiyon tayo. Dati nung hindi pa natin nakilala ang Diyos. Sabihin natin meron tayong relihiyon at napaka-relihiyoso natin. Pero kahit anong gawin natin sa ating buhay nung hindi pa natin nakilala ang Diyos, ay hindi po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya po, isa sa naging resulta ng pagiging anak natin ng Diyos ay hindi lang ang buhay na walang hanggan, kundi kakayahan na mamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ngayon,
Marami pong nagsasabi, o merong nagsabi na lahat daw po ng tao ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Kababasa natin kanina, no? Sabi niya dito sa chapter 3, verse 8. Basahin ko po. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kapwa ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasamaan ang Diablo. Sa English yan, sabi niya dito, whoever makes practice of sinning is of the devil. Is of the devil. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngunit lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit ang may mga sinasabi na anak ng Diyos at meron din pong sinasabi na anak ng Diablo. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kinausap noon sa John chapter 8 verse 44, kayo ang ama ninyo ay ang Diablo. Sapagkat kung anong kagustuhan niya, yun ang ginagawa ninyo. No? So, kung ikaw ay anak na po ng Diyos, ikaw po ay bagong nilalanggan. At ang sabi ng Romans chapter 8 verse 14, basahin ko po. Romans chapter 8 verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. So, bilang isang anak ng Diyos, pwede natin halimbawa na lang. Ito po. Pwede kong sabihin na, halimbawa, imagine niyo ako, nagtitinda ako ng isang produkto ng pampapaya. At tingin niyo, maniniwala kayo sa akin. Oh, medyo mataba na ako, no? Halimbawa, kung pupunta ako sa bahay ninyo, ay, ito, bumili ka nito, napaka-effective dito. Napaka-effective, pampapayat ito, tsaka pampaganda ng balat. E paano mo ako ititinda? Maniniwala ba kayo sa akin o hindi? Tumawa siya. Sa alanganin, ano? Kasi, kung sinasabi mo na effective yun, dapat nakikita sa'yo. So, ang tanong po sa atin ngayon, paano po ba dapat mamuhay ang isang anak ng Diyos? Ang isang tunay na anak ng Diyos. So, number 1, a true child of God does not keep on sinning. Mababasa po natin sa verse 4 hanggang 10. Ang sabi niya po dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So, ang isang tunay po na anak ng Diyos, hindi po dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po ibig sabihin nito? Nung tayo naging anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Tama? Nagkakasala pa rin po tayo. Pero ang malaking kaibahan po natin ngayon sa buhay natin noon, hindi na po kasalanan ang nagdidikta ng buhay natin. Amen. Hindi na po kasalanan ang nagmamaneho ng buhay natin. In fact, hindi na tayo natutuwa sa ating pagkakasala. Every time na tayo ay makakagawa ng mali, nakokonsensya tayo, nakoconvict tayo. At yan pong ebidensya ng binasa natin kanina ng lahat ng pinanunot na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. So kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka na gumagawa ng kasalanan na intentional. Amen. Magkaiba po yung intentional sin versus unintentional sin. Dati nung hindi pa tayo Kristiyano, normal sa atin na magmuga. Normal sa atin yung mga ginagawa nating bagay. Pero nung naging anak na tayo ng Diyos, naging Kristiyano na tayo, hindi na yun normal sa atin. Amen. Alam niyo po, isang bagay na dapat nating maunawaan. Upang tayo po
no, upang tayo pong mga anak ng Diyos ay mamotivate at mamuhay na hindi nagpapatuloy sa kasalanan, ay dapat malaman natin na tayo iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Ano ba ang rason bakit napag itong Panginoong Yesus? No? Sabi niya dito sa binasa natin. Verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang rason kung bakit naparito ang Diyos upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Dahil po sa ating mga kasalanan, ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay bilang kabayaran upang tayo'y mapatawad sa ating mga pagkakasala. So, tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Amen? We do not enjoy. We do not delight. Kung dati, ang sabi ng Ephesians chapter 2, basahin po natin. Efeso chapter 2. Ito yung kalagayan natin doon. Verse 1 to 3. Ito yung kanyang sinasabi. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa pagnanasang sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. No? So, dati, ang umaalipin sa atin ang kasalanan natin. Ngunit tayo, nung naging anak na po tayo ng Diyos, ang umaalipin na sa atin ay ang katwiran ng Diyos. Katwiran na po ng Diyos. So ano po ibig sabihin nito? No? You have an increasing hate for sin and a decreasing desire for it. Habang tumatagal ka sa iyong pamumuhay bilang anak ng Diyos, mas lalo mo at lalo mong kinamumuhian at inaayawan ang pagkakasala. Amen? Mas lalo mong kinamumuhian at inaayawan ang pagkakasala. Hindi ka na nag-enjoy sa pagkakasala. Alam niyo dati nung ako po ay hindi pa Kristiyano, sa simula ng aking pagsasalita sa gitna hanggang dulo, ano ba sa iba na yun, maggageg nga. O, nagmumura ako. Hindi ko alam kung bakit, parang ang sarap pakinggan noon. Parang feeling ko, ang astig. No? Pakinggan. Pero nung naging Kristiyano ako, hindi lang medyo, pag nakakarinig ako ng taong nagbumura, talagang masakit sa tenga. Alam niyo po ba doon sa Arena Mercedes? Kasi alam niyo, nakita niyo yung church doon, di ba? May basketball court. Maraming mga kabataan, kada hapon, kada gabi, may pumupunta doon, pati mga bata, naglalaro sila. Siyempre, ano pa sila batang kalye pa sila. Kada maglalaro sila, nagmumura sila. Lagi namin sinusaway yung misis, pati yung mga babae, "Oy, huwag kayong magmumura." So anytime na nandun sila, makapagsalita sila ng masama, maririnig ko. Dati normal sa kanila ngayon, pag nandun siya sa church at nagmura sila, medyo sila, mahihinto sila. Sasabihin nila, "Uy, masama yan, huwag ganyan." No? Masama yan, huwag ganyan. So, meron at meron pong pagbabago sa buhay natin. Kasi po, alam po natin na kahit yung pinakamaliit na kasalanan natin, no, yan po ang nagpako sa ating Panginoong Jesus. Nung dati, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, hindi tayo nag-struggle. Wala tayong konsensya kung gawin man natin kung ano yung gusto natin gawin. Ngunit ngayong tayo anak na ng Diyos, nag-struggle tayo against sin. Amen? Nag-struggle tayo against sin. So, halimbawa na lang po, dati, ine-enjoy natin ang pagmumura. Ngayon, hindi na po natin gustong magmura. O kahit makarinig tayo ng pagmumura, ayaw natin. Ganun na po ba tayo?
Amen. So, dati, in-enjoy natin ang pagsusugal. Lalo na kapag may mga lamay. Kasi yan yung pagkakataon na igal magsugal, sabi nila pag may mga lamay. Pero ngayon, ayaw na natin gawin yan. Amen? Ayaw na natin gawin yan. Sapagkat nalalaman natin, nabasa natin kanina. Ulitin ko. Ito po. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat simula pa'y gumagawa ng kasalanan ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So, ano pa pong halimbawa niyan? Dati, normal sa atin ang magnasa sa ibang tao. No? Halimbawa na lang, sa cellphone ngayon, napakaraming mga nagpo-post sa social media na kung saan napapanood natin malalaswa, mga sexy. Dati, normal sa atin tumingin sa ganun. Ini-enjoy natin. No, lust of the eyes. Pero ngayon, naging anak na tayo ng Diyos. Mapapadaan lang sa saglit sa cellphone natin, ayaw na natin balikan. Amen. Lalo na sa ating mga kalalakihan, dati, gusto natin makakita ng mga ganun. Pero ngayon tayo, anak na po ng Diyos, hindi na ganun ang nais natin. Dati, gusto natin yung tinatawag na pagmamarites. Gusto natin pag-usapan ang buhay ng ibang tao. No? Ay, si ganito, may ganyan. Alam mo ba, sa ganito siya. Subukan na ba natin yun? Na kumbaga, pag nag-uusap tayo, pag magkakasama kayo sa isang lugar, nag-uusap kayo, hindi nyo maiwasan pag-usapan ng buhay ng iba. Dati, ganun tayo. Pero nung naging anak na tayo ng Diyos, imbes na i-chismis natin ang ibang buhay ng ibang tao, pinapanalangin na lang natin sila. Amen. Pinapanalangin na lang natin sila. Dati, mainit ang ulo natin. Mabilis tayong magalit over small things. Pero nung naging anak na tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon ng self-control. Na magpasensya. At magagawa lamang natin yan kung tayo ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Magagawa lamang natin yan kung tayo ay tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang hindi anak ng Diyos ay walang takot sa Diyos. Ang taong may tunay na takot sa Diyos, no, ay kino-consider niya ang buhay niya na niligtas ng Panginoon. At kung ikaw man may tunay na takot sa Diyos, ayaw mo nang balikan yung bagay na kung saan ikaw ay tinubos ng Panginoon. Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen? At kung mauunawaan po natin yun, mas pipiliin natin hindi mamuhay ng patuloy sa kasalanan. Kung ikaw ay anak na ng Diyos, hindi lamang nauumpisahan mo nang makita kung gaano kalala ang kasalanan. Nauumpisahan, you begin to discern what displeases God and pleases God. And you will begin to hate yourself for doing sin. So, ang tanong po sa atin sa point number 1 natin, do I have an increasing hate for sin? Meron ba akong lumalaking pagkamuhi sa kasalanan? Am I struggling against sin or enjoying it still? No? Ayaw ko na bang magkasala? O normal pa rin sa akin yung pagkakasala? So bilang anak ng Diyos, mga kapatid, hindi po dapat maging normal sa buhay natin kung ano yung ginagawa natin noong hindi pa natin kilala ang Diyos. Amen? Dapat po magkakaroon ng bunga sa ating buhay. So yun po yung point number 1 natin. A true child of God does not keep on sinning.
Yun po yung unang point kung paano po ba dapat mamuhay ang isang tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, a true child of God possesses genuine love for other believers. Ang tunay na anak po ng Diyos ay mayroong totoong pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Ang sabi po ng John chapter 13 verse 35, sa pamamagitan nito, basahin ko po. John chapter 13 verse 35. Sabi niya po dito, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Makikilala tayo dito sa lugar na ito, sa buong barangay, sa buong San Mariano, o kahit saang lugar ka man naroroon, makikilala tayo na tayo'y mga alagad ng Diyos kung meron tayong pagmamahal sa bawat isa. Pwede mo bang sabihin na ikaw ay anak ng Diyos, ngunit wala kang minamahal kahit na isang kapatid sa Panginoon? Kung lagi na lang nakikita mo sa kapatid mo, pag nakagawa sa'yo ng maliit na kasalanan, ayaw mo nang patawarin. Dapat ang pagmamahal, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, natural yan sa atin. Amen. Natural po yan sa atin. Hindi po yan dapat pili-pili. Bagkus, ito ay kusa natin ibinibigay sa ating kapwa mananampalataya. At alam niyo po ba, ang pag-ibig po ang pinakamalaking ebidensya na kayo nga o tayo nga ay a new creation in Christ. Mababasa po natin yan sa 1 John. Sabi niya po dito, 1 John chapter 3. Sa verse umpisa na natin sa verse 11 hanggang 18. Ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag kayong tumulad kay Cain, siya'y kampon ng diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung pinapuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid na nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. So, the Word of God clearly emphasizes that loving our brethren is a result of being born again. No? Ang pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya ay resulta po ng pagiging anak natin ng Diyos. No? At ang lahat po ng umiibig ay merong buhay na walang hanggan. Amen? May buhay na walang hanggan. At ang pinakamalaking paraan upang mahalin natin ang ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Diba ang pinaka-greatest commandment na binigay sa atin ng Diyos? Babasa natin sa Bible, loving God and loving people. Love the Lord your God. At pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Natanong pa, paano pa natin may papakita ang tunay na pag-ibig sa ating kapatid? Meron po tayong tinatawag na fabricated love. Pag sinabi natin fabricated love, gawa-gawang pag-ibig. No? Yung gawa-gawang pag-ibig ay madali mong makita. Madali mong ma-distinguish. Bakit? Kasi ang gawa-gawang pag-ibig mo sa iyong kapwa hindi nagtatagal. At ano ba? Ang fabricated love is only by words.
and not in actions. No? Ang sabi ng binasa natin kanina sa verse 17, verse 16, usahan natin. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya yung umiibig sa Diyos? Mga kapatid o mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. No? Ang isang halimbawa po ng peking pag-ibig o fabricated love. No? A fabricated love is a love that is not willing to bear other people's burden. Ngunit, ano ang gusto niya? It only seeks one selfish interest. Ang peking pag-ibig, pwede mong sabihin sa kapwa mo, sa kapatid mo sa Panginoon, kapatid, mahal na mahal kita. Pero nakikita mo yung kapatid mo nahihirapan na, may kaya ka namang gawin para sa kanya, hindi mo naman ginagawa. Ang totoong pag-ibig sa iyong kapwa o sa iyong kapatid ay hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din po ng gawa. No? Sakop po dito minsan, pati yung financial. No? Natural, kailangan natin ng financial. Pero pwede mo bang sabihin na ikaw ay tunay na umiibig sa iyong kapatid kung halimbawa, kaya mo namang tulungan, pero hindi mo tinulungan? No? Hindi lamang sa financial. Paano kung nakikita mo yung kapatid mo na bumabalik sa dati niyang pamumuhay? Hahayaan mo lang ba siya na ganun? Bumabalik siya sa pamumuhay niya na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. At ikaw na nakakita sa kanya, alam mo na kailangan niyang mapagsabihan, kailangan niyang mapaalalahanan at hindi mo ginawa. Sa tingin mo, tunay ba ng pag-ibig yan? Hindi po tunay na pag-ibig yan. Ang totoong pag-ibig, kahit masakit, sasabihin mo ang tama. Ang tunay na pag-ibig is sacrificial, tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Inialay niya, sabi ng binasa natin, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ang tanong ko, kaya mo bang ialay ang buhay mo para sa iyong kapatid? Tingnan mo ngayong katabi mo ngayon. Kaya mo bang i-sacrifice ang meron ka para sa kanya? Kaya mo bang pagdaanan ang hirap para sa kapatid mo? So, nalakas to. Kaya niya yan. Ganun na. Kaya niya yan, Pastor. Siya na. Kaya niya yan. Kaya namin to, Pastor. Kaya natin dito. Amen. Diba, minsan nabanggit ko po dito sa atin. At uulitin ko po. Nanawa itong iglesia natin dito sa Grace Bible Church San Mariano ay hindi po makilala dahil sa magandang building, dahil sa successful na buhay natin o sa dami ng tao. Kundi dapat itong church o iglesia natin na Grace Bible Church ay makilala dahil sa pagmamahalan natin sa isa't isa. Amen? Kahit anong gawin natin dito kung walang pagmamahal, wala pong kwenta. No? So, ang totoong pag-ibig, selfless, hindi niya iniisip ang kanyang sariling kapakanan, kundi iniisip niya ang kapakanan ng ibang tao. Ang totoong pag-ibig ay sacrificial, tulad ng nasabi ko kanina, willing ka na dumaan sa hirap para sa iyong kapatid. Willing kang pasanin ang pinapasan na iyong kapatid. Alam niyo, malaking bagay yung pangangamusta. Nabanggit ko sa akin na Mercedes, alam niyo po, ang pangangamusta, it can save a life. Marami sa atin dito, nagkikita tayo, magkakapitbahay tayo, nagkakakwentuhan tayo, pero alam mo ba kung anong pinagdadaanan ng bawat isa? Lahat tayo may pinagdadaanan. Yung iba hindi natin alam.
Ngunit yung simpleng pangangamusta mo lang sa iyong kapatid, halimbawa, nagkita ka sa daan, wagi, kunasi ka na. Kunasi ka na. Ay, hindi mo alam, yun lang palang hinihintay niya. Meron nga po narinig po na kwento about sa preaching na ganito. Meron daw yung isang Kristiyano, na isang lalaki na nasa church. Though matagal na siya kumaaten. At yung church na inatendan niya ay napakalaki at maraming miyembro. Ngunit siya, nandun lang siya, umaattend, ng worship service, o ng iba't ibang gawain. Ngunit may kulang. No? Minsan, nandun siya sa isang upuan, nakaupo sa isang kilid. Nanalangin siya, Panginoon. Kung totoo ka, patunayan mo naman po sa akin. Kung totoong nalalaman mo ang aking kalagayan. Kung totoong tunay ka sa iyong mga pangako, patunayan mo po sa aking Panginoon. Alam niyo, pagkatapos niyang manalangin, may lumapit sa kanya. May humawak dito niya. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid, kamusta ka? At alam niyo yung pagkakataon na yun na siya kinamusta, doon niya napatunayan, Panginoon, tunay nga nakikita mo ako. Tunay nga na mahal mo ko. Tunay nga na totoo ka sa iyong mga pangako. Amen. So, sana dito sa ating sa Grace Bible Church, hindi lang dito kundi sa lahat ng churches natin. Sana mas lalo pa tayong lumalim, hindi lamang sa ating karunungan salita ng Diyos, kundi mas lumalim pa tayo sa ating pagmamahal sa bawat isa. Amen? Kung napapansin mo yung kapatid mo na hindi na umaten masyado, pamustahin mo. Kung napapansin mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo sa Panginoon na may pinagdaraan ng problema, tanungin mo. Ipanalangin mo. Kung may kakayahan ka, tulungan mo. Amen? Tulungan natin. Mahalin natin ang bawat isa. So yun po yung point number 2 natin. Una, ang totoong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pangalawa, ang totoong anak ng Diyos ay mayroong tunay na pag-ibig sa ibang mananampalataya. At pangatlo, ang totoong anak ng Diyos at true children of God desires to obey God's commands. Ang totoong anak ng Diyos ay ninanais niyang laging sundin ang kalooban o ang utos ng Panginoon. So ultimately, obedience to God is a result of one being born again. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 2 verse 14, ang isang taong makasalanan, hindi niya nauunawaan ang mga bagay ng Diyos. At hindi niya tinatanggap ang mga ito sapagkat ito yung mga spiritual na bagay. At kung hindi niya nauunawaan, hindi niya ito sinusunod. Sinabi rin po sa Romans chapter 3, no? Babasahin natin yung buong Romans chapter 3, na lahat ng tao, no, lumihis ng landas. Hindi natin kinikilala ang Diyos, kundi ang ginagawa natin yung kasalanan at kagustuhan natin. Ngunit tayo ay naging anak na ng Diyos. No? Sa atin po na mananampalataya, tayo po ay anak na ng Diyos. At dapat ang natural na meron sa ating puso't isipan sa tulong ng banal na Espiritu ay ang kagustuhang sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Kagustuhang sumunod sa Kanyang kalooban. Ang tanong, mahirap bang sundin ang kalooban ng Diyos? Nahirap po ba? Marami po kasing mga Kristiyano ang tingin nila ang sumusunod lang sa kalooban ng Diyos yung mga pastor. Yung mga may ministry. No? Yung mga may kakayahan. Ngunit lahat po ng anak ng Diyos ay binigyan po ng kakayahan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Amen? Ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lamang para sa ating pastors. Hindi lamang sa mga musician, hindi lamang sa mga leaders, kundi sa bawat isa sa atin. Nasabi po ng 1 John chapter 5 verse 2 to 3. Nasabi niyo po dito, ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ng Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.
So, sabi din po ng Diyos, ng Panginoong Yesus sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commands." Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang mga disipulo, "If you love me, sundin niyo ang aking mga utos." Eh di ba nating sabihin sa ibang tao na, Kristiyano ako, pero yung pamumuhay mo, taliwas sa sinasabi mo. Pwede bang sabihin na Kristiyano ako, pero na minsan, hindi mo ba ginawa ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? No? Na tayo'y mabuhay ng kaluluwa sa Kanya. Ibahagi natin ang salita ng Diyos, manalangin palagi, mag-aral ng Kanyang mga salita, at marami pang iba. So, ulitin ko mga kapatid, ang tanong po sa atin ngayon, meron ba akong pagnanasang o pagnanais na sundin ang Diyos o wala? Meron ba akong pagnanais na gawin ang mga bagay na kalooban ng Diyos? Sabi ni A.B. Simpson, "There is not a command God gives His children for which He does not provide the enablement for obedience." Wala pong utos na ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga anak na hindi po ibinibigay ng Diyos ang kakayahang sumunod sundin ang mga ito. So, ulitin ko po ang final challenge po sa atin. Ang title po ng mensahe ngayong hapon, pamumuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Papaano po ba dapat mamuhay isang tunay na anak ng Diyos? Una, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pangalawa, ang tunay na anak ng Diyos ay mayroong totoong pag-ibig para sa ibang mananampalataya. At pangatlo, ang tunay na anak ng Diyos ay may pagnanais na laging sumunod sa kanyang mga utos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga mensahe na ipinagating mo po sa aming Panginoon. Dalangin po namin na ang lahat po ng ito ay ilalim niyo po sa aming puso at isipan at siya po maging batayan ng aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyo, na gawin ang kalooban mo, na umibig sa aming mga kapatid at sa ibang tao, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging mamuhay ng hindi nagpapatuloy sa kasalanan, kundi mamuhay ng kaaya-aya sa iyong harapan. Marami pong salamat. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga pagkakataon na mas pinipili namin sundin ang pagnanasa ng aming laman kaysa sundin ang kalooban. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Parapan po natin ang ating. Kaya yapon kalau hasta namin sa inyo gusto ang kabuta Diyos ay nanipera tatak tayo ng mga minsan sabi ko masantong nakalapat kaya mga siguro sa mga kalubo na sa pagkain ko na mabalbalong may kabuta mensahe untuk tidak kamu akan pada saat ini itu membantu berarti itu Kasiang amat ang nagagaw mga kapatuloy kasiang amat ang bali mas nakon
to para lang may relasyon na natin ito. Kami ito gusto ko. Uwiin kami, ibang galing sa anak mo. Ito, ang natin. Wala natin yung ama. Makuha rin ipakuantan dito. Walang karatahin ka ng saya. Hindi ka pa ama, offering ni ama. Hindi siya ako, ama, ikapalag na. No, may ito kung tumagulong sa aktivisyon. Hindi ka pa ama, awan ko niya kabuna, hindi siya mga Lord, kung nilaman ako, bondog ni ama ay sigaw pa rin ako, may plano sa anilaman na tiyusan niya. Ang balo ama, i-bless mo ba i-mensahe, tapos ito lang at tapos. Ayaw pa, ito sabi talaga niya ang Yesus. Amen.
The earth shall soon dissolve and snow. The sun forbid to shine, but God will call me here will be forever. Will be Maraming Tumayo tayong lahat at tayo ay sasara natin ng panalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay nakapagpuri na naman sa iyo, Panginoon. Naway, napuri ka namin sa Espiritu, Panginoon, at sa katotohanan, Panginoon. Itanim mo sa puso't isipan namin ang iyong mga salita na narinig namin, Panginoon, upang sa ganon ay may isang buhay namin at maibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin namin din, Panginoon, ang pag-uwi ng bawat isa sa amin. Proteksyonan mo ang bawat isa. Iuwi mo, Lord, sa kanilang mga tahanan na safe and sound, lalong-lalo na, Panginoon, sila Pastor Aris sa kanilang pag-uwi, Panginoon. At sa pagpunta din, Panginoon, ni EJ sa Maynila, proteksyonan mo din siya, Panginoon, sa kanyang biyahe, Panginoon. Salamat, Lord, at sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, naway iabot mo, Panginoon, sa kanila ang kagalingan, ibalik mo, Panginoon, ang kanilang kalakasan, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Panginoon, ay pagalingin mo. Lalong-lalo na, Panginoon, si Manang Salim, Panginoon, Lord God. Ibalik mo ang kanyang kalakasan, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ganon din si Kuya, nakasakasama niya palagi sa pagpunta sa ospital. At bigyan din siya, Panginoon, ng kalakasan at magandang kalusugan, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng aming mga anak na nag-aaral, dalangin namin, Panginoon, na pagtubayan mo sila, Panginoon, sa araw-araw na kanilang pagpasok sa paaralan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng katalinuhan, proteksyon, at i-provide mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon, financial. At itanim mo sa puso't isipan nila, Lord, na purihin ka nila sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, at sa aming mga pamilya din, sa malayong, Panginoon, nasa ibayong dagat, patuloy mo din po silang gabayan sa araw-araw na pagtatrabaho nila. Bigyan mo sila ng lakas, Panginoon, at protection, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, si Pastor Noel, Panginoon, naway pagalingin mo siya sa kanyang sa nangyari sa kanya, sa kanyang paa. Lord, proteksyonan mo siya, Panginoon. Naway ay madali ang kanyang paggaling, Panginoon. Salamat, Lord. At i-bless mo na, Panginoon, ang natitirang oras namin sa pansamantalang pag-iwalay namin, Panginoon, ay proteksyonan mo ang bawat isa. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.